Pinagsusungkit na pala namin yung mga bunga ng money tree at hindi na nga namin hinintay na mahulog at pulutin pa sa baba. Dito pala sa gilid ng bahay namin, malapit sa paakyat sa bundok, merong nakatanim na 5 puno ng money tree. Marami na naman nga silang bunga ngayon at yung iba nga nilang bunga ay nalaglag na sa lupa at kailangan na namang pulutin isa-isa. Pag nalaglag kasi ito sa lupa, talagang nabibitak at yung mga buto niya magakalat kaya kailangan talagang pulutin isa-isa. Tapos kapag hindi siya napulot kaagad, pagkalipas ng mga ilang araw, siguradong tutubo na rin kaagad. Kaya dito ngayon sa ilalim ng puno talagang marami kang makikita na mga buto na yung iba ay talagang tumutubo na. Noong nakaraang araw, kung napanood niyo yung pinost ko, na namitas ako ng ilang pirasong bunga nito at inihaw ko at pwede pala talaga yon. Kaya ngayon ang gagawin namin, susungkitin na namin lahat ng kaya naming abutin at ibibilad ko siguro to ng mga 2 araw hanggang sa bumitak. Nang sa ganon hindi na namin kailangang mamulot pa ng buto sa ilalim ng puno. Ang hirap kasing mamulot ng mga buto ng kastanya sa ilalim ng puno kasi yung iba talagang nakasiksik na sa damo o sa ilalim ng dahon, kailangan mo pa talagang halungkatin. Ang kagandahan naman dito sa gagawin namin ngayon, talagang kompleto namin na makukuha yung mga buto ng kastanyas. At dahil nga mga buo pa ito mga pinitas namin para bumitak siya, ang gagawin namin ay ibibilad namin to at siguradong mamayang hapon meron ng mga bitak dito. Meron din pala kami mga nasungkit dyan na pagkabagsak sa lupa, bumitak na rin kaagad. Siguro yun na talaga yung malapit na mahulog. Hanggang ngayon nalilito pa rin talaga ako kung ano bang tawag dito, kung kastanyas ba o money tree. Kasi yung money tree na tinatawag namin dito ay yung puno na nakatirintas. Nung naibilad ko na pala dyan yung mga bunga niya, bumalik ulit kami dito sa ilalim ng puno para mamulot ng mga buto kasi marami pa rin talaga akong mga nakita na nagkalat na mga nalaglag na mga buto. Sa mga nagtatanong pala dyan kung ano ba yung itsura ng dahon niya, ganito po yung itsura ng dahon niya, para din siyang dahon ng mangga. At fast forward nga tayo nung kinahaponan, yung binilad ko ng mga bunga ng kastanyas nung umaga, yung iba niyang mga bunga ay talagang nagsibitakan na. At syempre, yung mga hindi nagbitak ngayong araw, ibibilad ko ulit sila kinabukasan. Ang isang pirasong bunga pala ay napakadami niyang buto na makukuha sa loob. Pero kung pupulutin namin yan sa ilalim ng puno, hihintayin namin na bumagsak, siguradong hindi namin makukuha yan ng buo. 5 puno ng kastanyas yung nakatanim malapit dito sa bahay, pero iisang puno lang yung nasungkitan namin ito at marami pa nga mga natira doon sa pinagsungkitan namin na yon. Bukas manunungkit ulit kami at kapag marami kaming naipon kasi hindi naman namin kayang ubusin kung kami lang ang kakain ito, kaya yung iba ay siguro ibebenta namin. Madali lang din pala tulutuin, kahit isapaw mo lang siya sa ibabaw ng sinaing ay pwede siya. Pwede rin siyang ihawin at isangag sa buhangin. Parang mani din talaga siya at hindi nga rin nagkakalayo sa mani ang lasa. Syempre, hinugasan ko din pala muna dyan yung kastanyas bago ko isapaw sa ibabaw ng kanin. Habang iniin nga yung kanin, naluluto na rin dyan yung kastanyas. At kung naluto na nga yung kanin, luto na rin yung kastanyas. Iniisip ko nga dito kung pwede rin kaya itong gawin na peanut butter kasi talagang maning-manik din talaga yung lasa niya, pero syempre hindi na peanut butter ang tawag doon, kastanyas butter na. Pero iniisip ko naman pagkakagastusan pa siya kapag gagawa ng kastanyas butter, pwede namang ilaga at kainin ng ganito, mas healthy pa. Pero kapag sinipag ako, susubukan ko siguro kahit kaunti lang. So yun lang for today's video. Thank you for watching!